Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Habang nagluluksa ang pamilya, nagsimula namang mabuo ang maraming tanong tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Tonet. Sa morgue, kinausap ni Emerson ang kanyang kapatid at humingi ng tawad dahil hindi sila agad nagkaayos. Nang dumating si Atoy, kaagad niyang tinanong kung may balita ba sa investigasyon. Ayon kay Emerson, sinabi nga ng saksi na may isang lalaking nagbintang kay Tonet na magnanakaw. Maya-maya pa ay may isa pang babae. Nagsabing ninakaw rin umano ni Tonet ang cellphone nito. Ngunit hindi naniniwala si Emerson at Atoy. Para sa kanila, imposibleng gawin iyon ni Tonet dahil may maayos naman itong trabaho at hindi kailanman naging magnanakaw. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Martina. Habang umiinom ng alak, inamin niyang nanginginig pa rin siya dahil iyon ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng tao. Ngunit sa halip na pagsisihan niya ang nangyari, pinakalma siya ni Red at sinabi nitong wala na silang dapat ipag-alala. Ipinagmamalaki pa nito ang ginawa ni Martina. Samantala, nagpasa si Atoy na magsagawa ng sariling investigasyon. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang boss para sa isang personal na misyon dahil may hinala siyang hindi aksidente ang pagkamatay ni Tonet. Naghanda siya ng peking badge at ID upang magpanggap na pulis na may hawak sa kaso. Agad siyang nagtungo sa mall at kinausap ang security guard. Tinanong niya kung ano ba talaga ang sinabing ninakaw ni Tonet. Ngunit nagulat siya nang sabihin ng gwardya na wala naman talagang partikular na gamit ang nawawala. Lalo lamang itong nagpatibay sa kanyang hinala na may nagplano upang idamay itong si Tonet. Habang sinusuri ang pinangyarihan, may isa pang kakaibang detalye ang napansin ni Atoy. Bukod sa amoy ng mamahaling pabango na hindi naman ginagamit ni Tonet, may nakita rin siyang isang bakal na stud mula sa isa pang bag. Hindi niya alam na ang maliit na piyesang iyon ang nawawalang bahagi ng bag nitong si Martina. Nabura man ni Martina ang CCTV, maaaring magsinungaling ang mga saksi, ngunit ang munting ebidensyang ito ang posibleng maging susi upang mabunyag ang tunay na salarin. Unti-unti nang lumalapit si Atoy sa katotohanan at mukhang hindi na magtatagal bago may managot sa pagkamatay nitong si Tonet. Abangan ang mga susunod pang pasabog sa The Master Cutter. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kayong updated.